Hi vlog, welcome to my guys. Dito ako sa grotto. The Cologne Cathedral. Hello mga sir, nandito muli ang inyong lingkod, ang inyong Servin na magbabahagi ng mababaw na kaalaman, ngunit mag-iiwan ng malalim na karanasan. Kung hindi ka pa naka-follow, subukan mo na at wala naman mawawala sa'yo. Bumiyahe pa nga tayo ng mahigit 3 oras galing sa Mannheim City at meron din tayong mga nakasabay na kababayan natin mamamamasyal at sasadyain ng lugar na ito na espesyal sa buong mundo. Sa mga nakagamit na ng baby cologne, malamang dito yang galing ang brand name na yan. Ang Cologne Cathedral na kilala sa Aleman bilang Kölner Dom ay isa sa pinakamahalagang simbahan sa Europa at isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Alemanya. Matatagpuan ito sa lungsod ng Cologne at itinuturing na isang obra maestra ng arkitekturang Gothic, kultura at kasaysayan ng rehiyon. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya. Kinilala ito bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 1976. Dahil sa kahalagahan nito, nagsimula ang kasaysayan ng Cologne Cathedral noong ika-13 siglo. Bago itinayo ang kasalukuyang katedral, may mga naunang simbahan na nakatayo sa parehong lugar. Ang lungsod ng Cologne ay isang mahalagang sentro ng Kristyanismo noong panahon ng Imperyong Romano at noong gitnang panahon. Noong 1164, dinala sa Cologne ang mga relikya ng 3 haring mago o 3 wise men ni Arsobispo Reinhold von Tassel. Ang mga relikyang ito ay naging tanyag na destinasyon ng mga peregrino mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Leider mit Koffer nicht. Ne. Ja, Koffer not allowed. Nakapila tayo sa mga oras na yan sa pagpasok sa cathedral at para kaalaman ng lahat. Ipinagbabawal ang pasok ng malalaki bags lalo na ang maleta. Sa oras na yan, swerte, may couple nag-offer sa akin na babantayan nila hand carry maleta ko. Dahil yung husband niya lang din makakapasok at dahil may dala, sila hand carry na maleta din sa mga oras na yan. Thanks God! Kaya reminder na sa lahat ng gusto pumasyal at sumulit ang Gigala dito sa Cologne Cathedral. Back to the topic ulit tayo. Dahil dito, kinailangan ng isang mas malaking simbahan upang maipakita at mapangalagaan ang mga banal na labi. Noong ika-15 ng Agosto, 1248, inilatag ang unang pundasyon ng Cologne Cathedral. Ang pangunahing arkitekto nito ay si Master Gerhard, na nagdisenyo ng gusali ayon sa estilong Gothic na naganap noon sa Pransiya. Ang arkitekturang Gothic ay kilala sa matataas na tore, layunin ng ganitong disenyo, malalaking bintanang may makukulay na stained glass, matutulis na arko at masalimuot na dekorasyon na magbigay ng impresyon ng kadakilaan. Sa ating pagbaba dito sa hagdanan, nakalagak ang mga katawan. Di mga obispo inilibing na namahala dito sa Cologne Cathedral. Isa na dyan si Master Gerhard na mismo nagdisenyo ng cathedral na ito. Isang sanctuaryo ang lugar na ito at nahing mahigpit para sa mga turista upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bahagi na ito at mailapit ang mga tao sa espiritual na karanasan. Sa mga unang siglo ng pagtatayo, mabilis ang pag-unlad ng proyekto. Natapos ang silangang bahagi ng simbahan noong ika-14 na siglo at ginamit na ito para sa mga seremonyang panrelihiyon. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, humina ang interes at pondo para sa pagtatayo. Noong ika-16 na siglo, halos tumigil ang konstruksyon, ang malaking crane na nakatayo. Sa ibabaw ng hindi pa natatapos, na torre ay naging bahagi ng tanawin ng Cologne. Sa loob ng maraming siglo, sa loob ng mahigit 300 taon na natiling hindi tapos ang katedral, maraming dahilan ang naging sanhi nito. Kabilang ang pagbabago ng estilo ng arkitektura, kakulangan ng pondo, mga kaguluhang pampolitika sa Europa. Habang ang ibang mga gusali ay itinayo at nawasak sa paglipas ng panahon, ang Cologne Cathedral ay nanatiling isang monumento ng hindi natapos na ambisyon ng gitnang panahon. Tara, samahan niyo pa ako at libutin ang cathedral. Thank you for watching. Sakramentskapelle.